Kaya ay oras at bukon at kasubo kundi oras na malipay kita dahil nagabalik si Auntie Mimmer sa nga manunoga. At sa malayo pa lang kami kato, di ko man perfect na kita nga tao. O pati anato nga, si Merna, nag-single, si Merna mo yan. Pero sa time na nag-ingod kami at balay, from 2010 up to 2024, ito na ko nakilala si Auntie Mimmer, kung ano yung mga klase itaw. Ay ang sulaki na naging kaingod ko imaw, dahil pagbugtaw ko sa agahon, limpyo ron ta na ako ng dalay. Bukulat anas ka ng sular, ang ana ginalimpyuhan, kundi party, dayang Bonjimi, at putog, pati kay Lula Ili na tindahan. Ang ana nga pagkamalimpyohon,
isa ra ako nga na-influensyahan na. Tuod nga nagasinggit, mao kung ama at babatian natin. Pero ito na ako nasayran na ang anang nga pagsinggit, way gali na nga ma-overcome na ang anang kalain ko. Di ba na nagutok di atong duduhan hindi kita kasinggit. So si Auntie Mimer gali harang ang anang way nga para maipautwas na ang anang kalain ko. Pero deep inside sa anang nga tagipusoon, maluluyon kita galing daw. Every time na mag-istorya kami, may mga bagay na makita, nahambal kita rin mo sa ako. Luwi-luwi kita kung dam, namana ka rin balay mo. Pero siyempre, ang tagipusoon na naluwi mo, pero siyempre sa ginagtawag na huwag mag-imot mahimo. Pero at least ang anang tagipusoon, nagabag siya dit kaluwi. At isa rin ka, karakteristik at isa ka Kristiyano. No, ang pagkamaluluyon. Hindi kita natin mabuulan ang pagkamaluluyon basta may Ginoo ka. Ang party man saan ka ng mag-asawa, turni ako dyan sa anang nga gate, dyan sa Uncle Dodong, dyan ni Ma'am. Uwa ako nakita nga pag-away pala nga sa mag-asawa ay gasing gitanay. Uwa ginakot nakita ang akong tamagtunduman sa ana ay kalipay paman. Every time na mag-istorya sa Dadaywa, one time to permi may kamera chismisay Daywa, pero wag naglabot ang ibang tao. Ang amon gina-istorya kayong parat na bala sa amon nga kabuhi ang mga kanto hasta na kaya nga nag-imaw man na balakaran. One time, sanda ka mag-asawa, nag-istoryahan na rin siya man ako. Nag-istorya sandra party sa sapat. Nag-istorya na ako niya kaibigan. Ang malalakihan ko doon, kung ang tanding bayan doon magmana, kaya ho, napakasta bayan. Nasabat na nanyan ko dudong ilam, kung manakot tanding bay. So, yung pati mo nag-rack up, ibalabat yan ninyo sa Antiminer kung mag-rack up. So, ang amon magdunduman sa anak, kaibahan it akong pamilya, bukod ka na iskasubo, kung kalipay. At mabatsagan at makita kita ninyo sa anak pagka-Kristyano, susundot it anak sa dikusoon pamali. Imo tagahambal, uwa ta ako mahadlok mapatay, dahil siya na ko, nasa langit ako mag-ano. Agi na secure ni kanana ang anak at kabuhi nasa Ginoo. So kabay pa ng kamatayon ni Auntie Mimer, way man ran ang makilala natin ang Ginoo. It's not our religion. Kung ano ka man, presidente ka man, sikat ka man, magranon ka man, ano man na posisyon mo sa relihiyon, pag-abot natin sa Ginoo, ang Diyos hindi magapamangkot kung anong klase kita tao. Kasi ipapakita man na ni Ginoo, this is your life. So kita mismo magamangkot sa atong tagipusoon. Ina-challenge ko ang kada isa. Ang bagay Ginoong Josue, sa Josue 1:8, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. It's not a matter of religion, kundi ang matutuod ni mga relasyon sa Ginoo. Babay pa ng kamatayon ng Auntie Mimer, hindi magapabilin nga wa, kundi pagagamito ni Ginoo na may makakilala nga tao na mag-aalaga sa matutuod ng Ginoo. Good evening at padayon kita sa pag-alaga sa Ginoo. Mimer as a nanay, dahil si Grace, kasi ang patiban ka ng barkada, Grace, si Langgana, si Kailin, si Daisy, kasi para nagtubo kami na kung siya kami datos ang Dama Balay, ang dati pala Dama Balay, dyan kami karang ang Jackson, nagdala ko kwarto, magdala kami karang ng Huga, na kay dinner na ako kami pangambal, pero wala kami mga, pero ano ang pangambal sa amon, at saan mga natuluan na kami, ka. Si dinner ay malimbyuhon sa balay, nagamit ka rin naka-plastic, dati ang Dama Balay na to. At siya kami karang nag-aangon kami, kaibahan ni Grace. Hindi kami ni Grace, parehas kami sa tao, nagulagula pa sa tao. Pero ang aming pag-aangon ay
wala ato ang kakayahan ay nagtubo kami na sa amiga, kung man ang kunting tampuhan dahil lang sa ampangan. Pero, wakit, kundi, pag-amon magkabigahay ay tunay din na pagpalangga dahil ang bawat na magulang ay natutukan kami na kami ay hindi malamit balay. Akong dati nga kung siya kami, ato kami, tapos ko na kami sa pihak sa Amon, kay Mr. Daisy, at kay Hayden. Kaya kami, close din kami. At kami meron yung mga mabuot ay sa kanana. Yung parang mag-isip ko ng nagkasinggit mo, tama rin yung mga kay na lang, ang ana ng hangit, nakabuka na saan na maghambal imaw. Pero kami, nasanay kami saan na mababatian namin yung mga nakasinggit dahil kayo namon sa anong tabi-usoon, kung magpadungo sa tao. Kung kapalaglaon mo sa ng pamilya, kapalaglaon imaw sa amon ko, sa kaipin, kung mo mabakaran imaw, pero baliwala ko sa anaran. Depende lang sa kawuran, kung ang anang ang hinahambal, ay ginaduntan. Pero sa anaran, kasi pag hinahambal na hambal kami mer, kakadlaro na imaw, waon sa ana ang kahangin, waon sa ana ang kadumot, naran, kapalan kami, malituwa imaw, ang baldang lana, masanauksaran, masyado yung mga labibuhon, agahon pa lang, kita mo na kapamigil. Kami ko ng ako na ayang, magkagtuon dyan ang magpupo, kinabuo na ako na, ginambal na ako, nakut na dito na, at tinunan na, dahil alam na ako na malimpyo na anay sa dahil, nakapanundig ko din ang gamot pa. Okay, makita yung nakapanundig, ikaw kini tabi na mawakit mo natin may puon kin. Hato man last na January 25, hindi ko malipatan. Alam ko ba sa nang kabuhi, wako pa sayod na may sakit imaw sa matutuod lang. Kaya okay mo ambok imaw, istorya ni mo okay imaw. January 25, sa simbahan kami na hindi ko akalain kasi 25 na lapos ang mga service. Naghambal ako sana, kasi nagyakap ako sana, hambal ako sana. I love you, Mer, I love you, Min, hambal na sa akon, hambal ako. Ay nanos, anti mo, Mer, hambal ako sa akon. Ipin kami per me. Parang hindi ko, parang masakit sa akon, no? Oo, nalipay ako nga, ito yung masarin may Diyos, pero sunod sa simbahan ng bihay kami, kay Bahan Ipin sa bangko, nga paglingon ko, dyan mo ipin na ako, nagmamala ko na rin na nalako at ito may nalabisa ako ba. At ito ba lang na, hindi ko akalain na pangamba na ako, sayakap na ako, sa mga 25, ang tutugalin mo, ang tugali ako na last, ngayakap sa ana. Dahil 25, 28, nagpamanila ako, 2 weeks, nakuha ko siya, nakulit ako, pagsimba na ako, kuha na ako ng bakilahan. Usin ko pa pero hindi ko akalain, nakuha talaga mau, dahil natatsyap ko sa ilawas. Gani, harang ako ng kulbahan, permi, smear, sa manay mo ka, halin ka to, every Friday. Grabe ang anak pag-pro sa Pinoy. Nagkakakit na prayer meeting, nagkasimpa niya. Gani, pagkasalamat din ako sa Pinoy na harang ang kapako, na saan naman napatsyat, sa ipin kami sa mami ko. Kaibahan kami, pero hindi ko naramdaman sa kang sarili na ako na may sakit imaw ang katanggal. Dahil ba imaw na handok para matay, sa ano nga papuwi, ano na, kuntsyan mo sa halima at biniko. Pag bilang sa nagpasawa, kita natin kung paano lang maalam mo. Dahil kami, pwede kami lang uyada doon sa Perez, na istoryanan nila ang pag-istordana. Pero kami, istoryanan kami. Kung ano istoryanan kapag istoryanan, manang kami karang. Yung maganda kami, nagapunto kami, ang istoryanan. Kami, ang kapahamba kay Mer na, manis na ako ni Mao. Pwede na ako nung ibahan sa simbahan, mag-prayer meeting. Pero, bilang palinti, bilang ibahan ko sa church, palangga namin ni Mao, na huwa kami daw, halikato, huwa kami kabatsyap na nababatian ng mga hinangkit saan ng magkambal sa amon. Kaya kami ang amon ng hambal, sayo naman sa Lord ni Mao, kami hay. Katulad akong das, galing kanyakap sa anak, ang balik ay view sa anak. Hindi ko kalangin na paano kahit ano kami naliwasan karaniwan kami. Kami, salamat sa kanatanan, nakato, umakas na kaya. Pagkitin mo na amon sa kuha ko si Grace, dahil marayo si Grace, pero si Ate Maria sa amon, imaw namon. Kami, salamat. Na
mari ka pagkitago na sa akin na tabuhin. Mga kung nasitin ang mga pagbibilin dito mga kapatid sa inyo. Tanan ng mga pamilya ay wala kasayod sa akong sakit. Mas kinabuang pagka, kaya mo niya. Hindi magulong-gulong ako sakit. Wala mo, hindi masakit din. Ay ang Ginoo lang kayo nagadugang sa kumuhi, pero ang wala nasa akin sa una, hindi rin ko na makabot 60. Kaya ako katuway, sige, pagkabot 60 liyaw, ay sugin na kasi mo, dali ka mamatay na. Pero hindi rin akong sa Ginoo na mamatay ako gulong, at least lang sa piling takot Panginoon naman. Ay ako katuwa, at ako man ito, bukong bako, pastor ka to, kung pa lang ako nag-ainis sa Ginoo. Natugangan, wala akong challenge sa akong pagtuo nga si Manang ay maski may sakit ay hindi magtalikod sa Ginoo. Ay nagpa-share mo Japon, tulong Ginoo maski may gusto na nga kamatayon na atubang. Salamat kita ko sana dahil sugid na nasa ako ng mga pumuwi na kailangan maging matutong na sa Ginoo maski mapatay kita. At sigurado sa siguro ito ko nag-desire na nagadugang dito na ako mapag-init matutulong sana dito. Basta kaya sura imaw. Kasubo man daw asulang ba ang anang kabuhi pero ang nauna lang imaw. Makita mo dyan kami sa Pinangadlaw kung oras naman natin makita-kita ka na mga Kristiyano na nag-tutong na sa Ginoo. Kamay pa nga kalipay ang kayang oras mano yung mga nagaro paano nato kita kasubo dahil ibahan natin ng Ginoo mga tao at kapayapaan sa mga kabuhi. Sana pasalamat sana. Thank you din. Bilang ano panganay sa akong betanan, ang siya na akong tatanan from the beginning, ang sakit ni nanay. Ako nakasabi tatanan, hindi ka panganay. So I need to be strong. Sa akong mga manggod, ako, kasama nanay. So siya na ako kung matapos saan na mama nakaraba ako ng mga obligation. Pero namin man ang ginubat Ginoo dahil unang diagnose sa ana nga sakit, ang doktor, hindi ron magbalik kasi yung niwang si nanay kato sino makita. Niwang si nanay kato. Ang doktor sa akon, hindi ron magbalik sa normal ang lawas ni nanay. Kasi yung niwang gatulaw, hindi ko magbalik sa normal. Pero man ako, Lord, sabi ko, ang doktor mo na sabi pero iba ka. Mas makapangyarihan ka. Wala akong sa akon. Pero after nun, nagkapat-amat, kaya doktor, hindi ako mabalik, hindi ako magtambok, ang paninilaw na dyan pa rin, pero along that time na hanggang 50 years, maba si nanay. Uwa, imaw, enjoy kita na tanan na blessing. Ang anan, tantanan ng mga dream, anan natupad. So, it's miracle pa lang ginawa ni Lord ni nanay. I believe. Kasi, sabi to po rin eh. Pero nakabalo kasi, ang pinakamahaba, hanggang 15 years hindi. Hindi, walang gamot ang sakit. Depende lang sa kinaliwa. Binta ko, ang unang diagnose sa nawa ay bulong. Puro vitamins lang itaw, kinaliwa bulong. So, wala ko na yung mga bawal, hindi mo pa yung mga alat number 1, hindi pwede yung alat. Sinali kasi sa alat, yun, masyado sa alat. Pero nakita ko talaga ang pag-ikot, Ginoo sana kabuhi, grabe. Iba talaga si Lord. Palala ko si King Hezekiah. Si King Hezekiah sa Old Testament, di ba may ginambal sa ni si Elijah na
mamatay ka ron. Hindi ka mabuhay. Pero naghamba, naghingi, ngayon ba imo sa Ginoo nga, Lord, 15 years na ba na? 15 years dahil may gusto ba na nakapuhi. Kita o Ginoo saan. Ganun ka buti ang Lord. Kaya, nagpapasalamat, magyapon ako sa Ginoo dahil haba pa na ang buhay pa-enjoy. Kasi kung ang doktor na to nga, ang paninilaw ni nanay ko no, hindi ko naman ano, tapos ang ana nga lawas, hindi ko magbalik sa normal ang anang tantanan. Kung maana ka to anang lawas, paano na ma-enjoy ang blessing ni Ginoo? Kung may ginapat siyang imaw, ginuwa kita na. Uwa, ginatabo to, ang na-enjoy gid ni nanay ang mga blessing. Nga ana nga mga dream, magkaroon ko ni mga bago. May dati balay na mga bago ay. So, sili mo reklamo kita na grabe maabot na naman kahit saan ko pa ang balay natin kaya paano gumaday mo saan ko pa balay mauman tapos kadaran magsakay sa jeep makakita yung balay namin ko mura kita na bibigyan na damgo tapos magtulay na matamat gamasakit ni mga to nagpa-operate balay siya gamasakit ni matamat pero ay natupad kita na ang mga damgo sa kabuhi tapos yun sinanay parang bata kasi sinanay sa akin yung lupa ko so ako ang nanay Grace ano ba natin brahon kaya mga nakaran tatanan sa akon tatanan tawag kita sa aton abogada patawag kita sa aton abogada para itong brahon mga nakaran tapos sinanay mababaw ng kaliyahan ni nanay mauna na daw hindi kasi sigit pero naman okay mababaw ang kaliyahan na dali lang yung ma-please dali lang ma-please si nanay dali lang yung ma-please so kasama ko si nanay may ganun nakamukol sa amon ni mana wagit mana si Meros maano din yan pero hindi katulad ni nanay na maabot ng buwakan lalo ang buwan ng buwakan ng pagkawakan ay natupad di ba ni nanay ang anak ng mga dreams nung habang yung kasama si nanay na ano pang ginagawa ng mga ito naman na ang gawin na ayos na pero masakit pa rin pala kahit alam mo na lahat kasi yung ano mangyayari after that pero hindi na nasa ni nanay yung mga words mamatabo sa last word na pag na naman natin para nagturog ng balay mo nga wala mo nagpuntaw God is so good pa rin God is so good sa buhay ni nanay. And I believe na namin ng kalagayan na ito, wala naman ang hope natin, di ba? Na mapatay, pero hindi naman malay, doon mo ikaw patay na yan. Bago na yung ikaw mag-expect ka, naman na kayo. Pero ako malamang hanggang 15 years na hindi manakaran. Ang pinakalawi ay 15 years na nakaran. I believe din naman na ready sila na. Napabi na ako na pasalitan ka ulit si Lord as your personal Savior, na ginoo ka pati ikaw, paluwas ka. Ito sa langit namin, ikaw namin kakanay. Ano nga matabo, ginawa naman ako, ano matabo sa inyo na okay yung taranay, ituloy ka ulit siya sa langit. Wala ka sa anin. Wala na sakit doon, wala nang maabot ang ginainom mabulong, yung dito sabi, bulong na rin, maabot, ginainom. Wala rin malakaran. And I thank God dahil kung paano hinanay balay, alam mo ako, masakit man pero gusto. Dami ang walang regret kasi di namin pinabayaan. Spoiled din si nanay. Spoiled din atay, spoiled din Belarus, spoiled kapon, spoiled din nabigaan ko. Ano gusto ka rin? Tumad. Pagto ko sa Roa City, may place. Tumad ko. Si tatay na kasi di may biyahe, ano rin natin. Diyan ikaw sa ako, Nay. Nag-stay muna. Hindi na kasi tatay, kung pa kami. Wala lang si tatay lang na. Ano na mo. Very late, may gagawin siya. After dito, may gagawin siya. Hindi ko yaan na walang mangyayaring sa pamilya namin. Very wrong gagawin sila after dito. And sabi nga, di ba, pag may mga bagyo sa buhay natin, may mga problema after yan, may mga magagandang mangyayari. I believe mayroong magandang mangyayari. So, praise God pa rin.
for me to discuss it today's day. So, hindi dapat katatakutan kung sigurado ka sa life mo, sa Ginoo, hindi dapat kinatakutan ng kamatayan. Kasi sure tayo, anytime ano man mangyari sa atin, wala walang kinatadukan dahil sigurado kita, mapapalamit kita. Kaya namin ang plano ng Ginoo. Sa bawat isa namin ang plano ng Ginoo sa atin sa magtuman. Be faithful to God dahil namin ang plano ng Ginoo sa atin. Masakit pa. Mga memories kasi maraming mga memories na mga ano natin eh. Pero ang anang kalagayan walang doon. Makalusulina o anything. Doon maranasan nila na yung mga sakit pa. Grabe ang mga nagkakatabog sa kalibutan. Pero ngayon, na si nanay, okay na siya na. At salamat din sa mga prayers niyo. Lalo kami nakakalakas. Kahit kami lalo kami dito tatlo. Pero feel namin, pag yung mga kamag-anak ko, feel ko talaga ng family, yung hindi kami pinabayaan. Talagang doon yung pagmamahal at mahal nila si nanay. Kami, lahat ng pamilya ko, sa church, sa among mga among mga community, ako mga isalananda, ako mga auntie. Thank you so much. Dahil among mga feel talaga yung love niyo sa amin, hindi nyo kami pinabayaan. Hindi nyo kami pinabayaan hanggang sa dulo. So, salamat sa kanan-kanan din na nagmamahal ka nanay. Ang iba na lang natin. So, nagpapauso na po dalawa ang no? Grabe yung basi nang sinanay mo, nagmasakit, na inspiration. Praise God. Sunod. Kailang minutes na po, dami niya. Okay lang. Mayong gabi sa tanan, sa tiyak naman, bakit ang masubukan kaya nga ito tutol niya sila pananggay na ng taliwan, kung napatunggal ito lang at God is good, ng mayan ng gabi kung last na mag-ambal, siguro ako sa inyo nakakilala sa ako si Pastor James Palomata, Pastor Ichibahan, pinakailan ni Manang Merns. At tungkol sa last na mag-ambal, siguro ako pinakalawin. Pagwarong guro man maatak bala o kung mahulat, ay wala mag-laulat. So pag gusto na po, taras na yung Anyway, ano lang, salamat din sa Ginoo sa inyong pa-attender no, kaya gabi This is the last night no, nga aton pagtitipon. Nagay aton nila na sa huling hantungan. Bilang last night kaya aton yang ginatawan din mo nga kita tribute na siya bilang huling pag-alaala at pagrespeto po natin sa ating minamahal na kapatid na si Mayor Nasser Banya Magduro. So, kung sa kwento, marami kaninang mga, siguro bawat isa sa atin may mga nagkikwento sa buhay ni Manang Merns. Sigurado po kung papayagan kayong lahat na magsalita, hindi matatapos at hindi akulang ang isang gabi ito para ibanggit natin ang lahat ng mga alaala natin sa buhay ni Nang Merns. Sa ako na abong mga alaala, halipas ang unga na kami karnay tumagay. We are not, hindi kami, bukod kami iba, bukod lang itambal na daw kapatid sa Panginoon. Bilang magkapatid kami bala, daw siblings na kami. Kaya halin sa una, kapitbahay kami, kaingod balay. Unduman ko na ganyan, sa unga pa kami nga, lagi kami obra kada blakis, tak minatay niyo. Garahan mo yan kasi garahan mo yan ng bigko pinais. So kada gitaran, kada hatod gitaran sa balay, kada raha gitaran na pinais ang bigko hatod gitaran, wa tatag kuno hatod kada dagkon garahan. Siyempre mamimiss man ako nga bisan nga kayaron kay mo dakon balay mo kung may mga handa imo ra may mga pagkaon, ginasudlan din na ako karon sa platido o sa plato, iduhol na sa plato dahil kapitbahay. So, abo-abo ng alaala, mo ito pinapanabaran nga, marami tayong alaala na ibanggit kung pasugtan kita. Siyempre, alaala mo lang.
Ayun nga sinasabi natin na siguro lahat tayo ay maraming alaala at magandang bagay na gustong sambitin sa ating kapatid na si Manang Mems. Si Manang Mems. Kasi ako tawagan Manang Mems kasi ako nga kasi nabi si Dudong. Kaya anak kaya nga mga ako nung kaya nga mga gumangkon, ganyan ang kulong na nanda ko rin daw kami kalibel man. Ganyan daw, kasi kwawit kami magtawag mo sa akot ang kulong na ang kulong. Ay, pero ang ako niya kabuhi, nagkakalipay ako nga si Manang Merz ay kilala ko mo halin sa una. Actually, una pa mo yun nakakilala sa ako sa Ginoo dahil magulang mo sa akon. Sang nag-spread ng gospel o dyan, kato, sa panahon ng day, Pastor Patuliri Palumata, sanda talagi, una sa nang nag-receive kay Jesus kasi mas gulang sa akin. Ulihiro tagani kami. So maraming kwento sa buhay natin, lalo na sa pagpanaw ng ating kapatid. So mayroong kwento, kaya nga tribute ngayong gabi, kung ano lang yung magagandang kwento, yun ang ating inaalaala. Kasi ang kabuhi-abi natin, yan sinasabi na dapat kung mawawala ka sa mundo, mayroon kang kwento. Pero dapat ang magiging kwento ay may kwenta. Kasi maraming tao na wawala sa mundo, may kwento rin yung buhay nila, kaso walang kwenta. Kasi nga, sinayang nila ang buhay nila. Mayo dyan ganing nga kung mapatay ang tao ni Muto, ay namin kita ng balbaw, kanugod kita na rin ang tao, buod-buod kita na, mapinalanggaon kita na, may natugod kita na, nagkakaluoy kita na, o kanugod kita na patay. Siyempre man namin ang kwento, pero may tao din yung mapatay nga, walang kwenta, ay salamat na patay ka tao na. Di ang Diyos naman tayo, mana ka na kabuhi na doon. Pag ang atong kabuhi, wang kwenta, kung mapatay ka, nung ginamulay ka pa tao. Ay si Kwan nyo ng patay, ang mayad ganin ng matay nga namusok ng tawuran. Kasi nga, walang kwenta ang buhay. But mga kapatid, ngayong gabi, gusto kong ipalala sa'yo, dapat gawa natin ng kwenta yung kwento ng buhay natin. Yes. Gawa natin ng kwenta yung kwento ng buhay natin. Hindi lamang ang nagkakabuhi kita nga wagilid pulo. So sa kabuhi natin, dapat bigyan natin ng magandang kwento habang tayo nabubuhay. Kaya nga ang sabi niya, Apostle Paul sa Philippians 1:21, sa aking pamumuhay si Kristo at sa aking kamatayan ay katagumpayan. So binigyan ni Paul ng kwenta ang kwento ng buhay sapagkat pinaglilingkuran niya si Jesus. So ang tanong, sa buhay ba natin mayroon pong kwenta? Ang kwento ng buhay natin, mayroon kapag ating pong pinaglingkuran ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, ito po yung aking sasabihin sa inyo na yung buhay natin ay mahalaga, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ni Lord na may mapahamak, ayaw ni Lord na maimpyerno. Sabi sa Book of Peter, lahat ng tao gusto ng Lord na makapunta sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at pagligtas. Walang gustong maimpyerno si Lord. Lahat ng tao gusto niyang iligtas. Lamang na tayong mga tao ay atin ding gampanan ang kanyang mga sinasabi na gawin natin ang kanyang mga kalooban. Kaya nga mayroon tayong prayer. Yung prayer natin sa Our Father, yung isang demarcation dyan, Your will be done on earth as it is in heaven. Ano yung will ni Lord? Yung will ni Lord na maging mabuting tao tayo. Yung will ni Lord na maging magandang tao tayo. Hindi tayo maging taong Israel. Hindi tayo taong maging masama. Ito po yung will ni Lord. Kaya sa buhay natin, habang tayo nabubuhay, dumating man ang oras na tayo po'y mawawala sa mundo, dapat magkaroon ng kwento yung buhay natin. Amen mga kapatid? So sabi nga sa Bible, habang may panahon, gumawa ka ng mabuti upang ito'y iyong maging gantimpala sa kay Lord. Kaya sabi sa Galatia 6:9, habang nabubuhay, huwag kayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sapagkat darating ang panahon na kayo tatanggap ng reward. Kaya sa buhay natin, dapat habang nagkakabuhi kita, tawan natin talaga. Hindi natin pag-ubrahon nga, banjing-banjing lang kita, walang kabuluhan. Dapat iserve natin kay Lord. Kay Manang Myrna, ako nagpasalamat kay wala na pag-uyang-iyang na nakabuhi. Samtang nagkakabuhi, maukin-service na si Lord. At yung promise ni Lord, ang mga taong naglilingkod sa Kanya ng tapat, may mga promise siya, di ba? So, sa buhay ni Myrna, kahit siya po ay nagkaroon ng
karamdaman. Pero sabi nga sa Bible, siyempre ang tao sa mundo, wala ditong perfect na pamumuhay sa mundo. Lahat dito ay mayroon pong problema. May sakit, may karamdaman. Kasi nga, mundo ito eh. Sabi sa Bible, in the world, there is such tribulation. Puno ito ng kaguluhan. Kaya kung mag-pray tayo ng world peace, sino nagapang world peace? Ngayon may gera sa Middle East. Let us pray for world peace. Hindi yun magaganap. At hindi talaga yun sasagutin ni Lord. Sapagkat sabi sa Bible, walang kapayapaan sa mundo, kundi ang mundo puro kaguluhan. Pero ang kapayapaan na meron tayong sabi doon sa Bible, Matthew 16:33, ang kapayapaan ng tao ay nasa puso. Yun, doon sa puso. Kahit na magulo yung sanlibutan, magulo yung mundo, mayroon tayong kapayapaan sa puso. Yun ang pinaka-importante. Yes. Kung mayroon tayong Panginoon. Kasi kahit na, na-remember ko nga yung sinabi ni Grace na, ay, mamamatay na pala ako, sabi ni ng Merce. Sabi ni Grace, takot ka bang mamatay na? Hindi mapalangit man ako. You can answer that boldly kung mayroon ka talagang assurance sa salvation. Kasi maraming tao na mayroon pong fear. May isang kwento ako nabasa sa isang books. May isang tao doon na isang binatilyo na kada may lamay bala, kada may mamatay, wag hindi tayo mo gaagto. Natatakot siyang dumalaw sa mga patay. Hanggang isang beses, nakapunta siya sa church at may namatay na tao doon at lahat ng membro doon ay dumalaw, siya ay hindi dumalaw. At look, hindi mo wag hindi mo ganto sa mga patay. Nakita yung mga pastor na nga saan ang kabuhi, kada may patay, wala na nag-attend. Tinanong siya ng pastor, kapatid, bakit na hindi ka dumadalaw sa patay? Sabi niya, Pastor, natatakot kasi ako. Baka someday ako rin ang mamatay. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Ang punta na palo, ay mo kasigurado kung di magto sa langit o sa impyerno. So, ginsiran yung mga pastor at gospel about sa salvation na mayroon po tayong tiyak na kaligtasan. Sabi sa Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So saan nga kabuhi, mo gali na hadlok imo magtanaw mga patay, base kung sam di mapatay man imaw, agway mo kasigurado kung di nimo maadto. Siguro sa atong kabuhi, manaman kita karan, nahadlok kita mapatay, tungod wa kita kasayod kung di kita maadto. Pero kung usya nato yung mapatay kita, wa kita kadlok kami. Wa man kita nagahinambalin na, wala bali mag-istorya kita kamatayo, daw hinambal na natong nadugang pangasali mo. But you know, my dear brother and sister, udyan yun kita magkubi sa iwan pa kita. Murang ganyan iba ng mga tao, buhi pa, nag-aubular ng pansyon, mayroon ka silang memorial lifeline, tungod nga, kung mapatay sa tawar problema, hindi rin magproblema ang pamilya, makabaong, hindi magproblema sa sementeryo, kaya nga, diyan kita ka naman ito. Pero ang pamangkot, dapat preparado kita. Amen? Dapat preparado kita. Sa kalibutan, puro kalisod pero silang Merna, nagpaway na about this revelation. Gusto ko lang basahon ng kanyang verse. Revelation 21:3-4. Narinig kong isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya, kasama niya, sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nilang palagian ang Diyos. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan doon, wala nang dalamhati, wala nang kapighatian, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, sapagkat lumipas na ang dating bagay. Ito ang buhay na nakalaan sa mga namatay na sumasampalataya sa Panginoon sa piling ng kaniyang manlilikha. Gabi din sa langit, warong sakit, warong karamdaman, warong kalisod, warong problema. Butang balon, kung mapatay kita, ay magdaog. Kung may Kristo kita, kung may Ginoo kita. Pero kung makita Ginoo, tandaan ninyo, daywa ang tunan ni tao. Ano gani? Langit, impyerno. Tutuod ang langit, tutuod man impyerno.
Basikon nagaduda lang ka mga istorya lang ran. Kwento lang yan. Hindi po itong kwentong barbero. Ito po'y nasulat sa Biblia. At lahat ng sinasabi ng Biblia ay totoo. Kahit na yung prophecy sa Israel, ang prophecy sa gera sa Palestine, ang prophecy sa gera sa Iran, sa Iraq, sa Middle East, sa Saudi Arabia, nakasulat lahat yan sa Bible. Sapagkat yan ang lugar na kung saan si Jesus ay pinanganak. Butang balon, ang Biblia tutuon nga nagaistorya sa aton at mga butang nga maabot ang palaabuton nga dangtang itaw. So ang ako nga pakinadaywa ito ng tao, langit at impyerno. Ang langit may ginambal kayo na lugar at kalipay, lugar nga warot sakit, lugar nga warot problema, lugar nga wat inaway, lugar nga wagid at mga bagay nga mga malain. Kay haya nga lugar kaibahan ng Ginoo. Ang hambal man sa Revelation chapter 21 verse 8, ang impyerno lugar at kasakit. Lugar it kalisod at kabudlay, lugar nga mainit, lugar it silot, lugar it kadudulman, lugar it kalayo. Ang haya nga lugar ginatigana sa mga tawo nga wala nagaalagad sa Ginoo. So daywa ka bagay, remember mga utod, atong gid nga dumdumon samtang nagakabuhi kita, nga tawaan nato tiyempo ang pagserbisyo sa Ginoo. Amen. So sa kaya nga gabi imaw niya kabuhi nga ginatahak ni Manang Merz. Hambal sa Matthew 25:23, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuti at tapat kong alipin, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. So si Manang Merna sa kaya nga oras, dito na sa piling ni Lord, nagakalipay siya dito, manami at iya nga lugar kaging kantuan tungod iya nga tawag nga paraiso, kaibahan ang Ginoo kag mga kangilisan sa Dios. Sa aton nga kabuhi hindi kita magkahadlok kay hambal sa Bible mag-aabot ang adlaw nga may aton nga reunion. Siya yung reunion. Daywang klase ang reunion magyapon. Reunion naton sa langit kung kita gakabuhi sa Ginoo, ag reunion man sa impyerno. Kung tamalon, siyempre kung mga malaot ng mga tao, nag-aublat kalautan, makita ay man dito sa impyerno. Pero kung mga manami ng mga tao na nag-aalagad sa Ginoo, nagakabuhi sa pagpangata, may reunion man dito sa langit. So ang akon mahambal kaya nga gabi sa akon nga pagtapos itaya nga mensahe, sa kabuhi ni Manang Merna na ituloy mo sa langit. Kaya imaw nagserbisyo sa Ginoo samtang nag-aalagad imaw sa Ginoo sa anang pagkabuhi sa kalibutan. Ang pamangkot, gusto ba na natin yung mag-reunion sa ana dito sa langit? Siyempre, ma'am, kita gusto ko gidran. Pamangkot pangaywa man, sigurado bala kita nga kung kita mataliwan na sa kalibutan ngaya, ito gid kita magto sa langit. Mura na mapahol ng pamangkot, dawa gid pa ko kasigurado, pastor. Daw ko kung pa it's sure. Kaya nga gabi, ambalanta ka mo na ang pagpangalagad sa Ginoo, kag pagserbisyo sa Ginoo, makaangkon ka it matutuon nga kaluwasan. Kung tutuon ang iyong mga pagserbisyo. Ang Ginoo nagatudlo sa aton it kaluwasan. Hambal sa Bible, ang tao makasasala. Roma 3:23, tanan nakasala kag dawad-an sang himaya sang Dios. Roma 6:23, ang bayad sang sala kamatayon. Mura talay nga tao mapatay. Pero ang dulot nga buganang bugay sang Ginoong Hesukristo, kabuhi nga way katapusan. Imuya, eternal life ang ginatudlo sa aton Ginoo nga aton maangkon kung kita naga-serve sa iya. Madali man lang naton maangkon ang kabuhi nga way katapusan para makasigurado kita sa langit. Ano ang sa Bible? Magtuo kita kay Ginoong Hesus. Ang dalan pa langit, amo ang Ginoong Hesus. Hambal sa John 14:6, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran, ang kabuhi nga walay katapusan, walay makalabot sa amay kung hindi mag-agi sa iya. Ginambal ni Juan sa 14:6. Ginambal ni Juan sa John 3:16, tungod na lamang sa pagigugma sa Diyos sa kalibutan, ginhatag niyang iabugtong anak, at kung sino magtuo sa iya, hindi mawalay, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ginambal ni Lucas sa Acts chapter 6 verse 31, magtuo ka sa kay Jesus, agud maluwas ka, ikaw kagang imo nga panimalay. Ginhambal pagid ni Lucas sa Acts chapter 4 verse 12, walay ngalan sa silong sang langit kag duta nga ang tao maluwas,
kundi sa ngalan lang ni Jesus. So, ang simple lang ganyan kaluwasan ngayon, nga atong tuuhan si Jesus, bilang imaw ang atong Ginoo kag manluluwas, napatay sa krus sa Kalbaryo, ginlubong, pero wa gini mo magpabilin sa lulubngan. Pila gani kadlaw kay mo nabanaw? Pila? 3. Tanawa mala. Imaw ya ang Diyos nato nga ginalagad, totoo nagbuhi mga Diyos. Abo-abo nga reliyon kaya nga nag-exist sa kalibutan bala. Ang mga Mormons, ang ilang founder, si Joseph Smith. No? Ang iba nga mga founder, ang katulad ng mga ang Muslim, si Muhammad, ang Buddhist, si Buddha. Ang iba pa nga mga religion serve sa daya, ang nagasimba sa dasanda nga Diyos, pero napatayan na nga Diyos, ang ginlubong hasta kaya wa mabanhaw. Si Buddha, dito gyapon sa grave, wa pagid mabanhaw. Si Muhammad, ang propeta at mga Muslim, ito pagyapon sa lulubngan, wa pagid mabanhaw. Pero kita nga Kristiyano, tanawa bala, si Jesus, ginlansang sa krus, napatay, ginlubong, after 3 days, nabanhaw. Ibaw ya ang Diyos yung nagpangako sa atin at kabuhi ng way katapusan. Kaghambagan niya na nasa Book of John, kay nabanhaw ako, imaw man niya ang inyong nga maabdan sa uling adlaw, nga mabanhaw man kamo, bisan kamo mapatay. Hambal sa Book of Thessalonians, banhawon ang tao nga nag-serve Diyos sa Ginoo sa uling adlaw sa katapusan sa paghukom. Hambal sa Juan chapter 6, nga ang tao nga napatay mag-abot ang tinion nga pagkabanahon siya sa Ginoo. So sa kabuhi ni Manang Merna, mag-abot ang tinion nga imaw makaangkon din kabuhi mo ay katapusan nga pagkabanhawon ang balon ang promesa ni Lord. Sa aton wala problema kung may service, kung nag-servisyo kita kay Lord. Ang problema kung wala kita nag-alagad sa Ginoo. So kaya gabi gusto ko lang ato ko nang kung gusto niyo mag-reunion kay Manang Merna, sino pa inyong napatay ng mga paryente, si tatay, ako nga tatay, ako mga igmangod, kung gusto niyo mag-reunion sa inyong mga miyembro pamilya, alagad ka mo kay Lord. Bato na si Lord bilang imo nga manluluwas, ang imo nga Ginoo sa imong kabuhi. Agon mag-abot ang oras nga ikaw kag ako, kung mag-abot man sa aton ng kaangay sa kamatayon kay Manang Merns, hindi kita madlok pa man, may aton nga kabuhi ng way katapusan. Amen? Ang aton lang nga obrahon daywa ka bagay. Una, hinulsulan nato ng aton nga sala. Ang Ginoo gid hay mapinalanggaon sa aton. Bisan makasasala kita kung nagahinulsul kita sa aton nga sala, hambal sa 1 Juan 1:9, kung hinulsulan nato ng aton mga sala, natutungin siya nga magpatawad sa aton kag tinluan kita sa aton mga kalautan. Pangaywa, batunon naton si Jesus nga ibang aton manluluwas kag Ginoo sa aton kabuhi. Hambal sa Juan 1:12, sa tanan nga nagbaton ang nagtuos sa Ginoo kay Kristo Jesus gitagaan sing gahom nga maging anak sa Dios. Kung anak kita sa Dios, kita tagapanubli sang ginharian sa Ginoo. Amen. So kaya gabi magatapos ako saya nga mensahe. Ang ako lang mahambal si Manang Merna sa aliman at Ginoo. Kita diya sa kalibutan, wa pa kita kasayod kung wa kita nagtuo sa Ginoo. Pero kung kita nag-alagad sa Ginoo, sure man kita na may ato mga kabuhi mo ay katapusan. Palanggap kita ni Lord. Bagit si Lord na ilang na kita papahama, kundi makaangkon kita at kabuhi mo ay katapusan. Amen? Sige, magatindog kita sa huling tinion. Sige, magatindog kita nga tanan, magapuloy kita. Magapangamuyo kita sa ato yung pagtapusin kaya nga ilikot mo na doon. Kag pamilin-bilin ko gid sa inyo, sa atong tanan, dumdumagid si Lord. Hambal sa Book of Ecclesiastes, chapter 12. Dumduma ang Ginoo samtang nagakabuhi ikaw. Agod kung mag-aabot ang tiyempo na ikaw magadangat sa imong huli nga ginhawa at imong kabuhi, hindi ka madlok pa man, preparado ikaw para kay Lord. So kaya nga diyon, bato na si Jesus bila imong personal nga Ginoo manluluwas. Kag hinulsulan mong imong mga kalautan kag kasalanan. Kag himuon mo siya nga Ginoo kag Diyos sa imong nga tagipusoon. Kag ikaw makaangkon sa promesa ni Lord.
nga ang kabuhi nga way katapusan imo maangkon dito sa kalangitan. Magapangabuyo kita Ginoo. Salamat sa hayang nga oras sa among Ginoo nga hilikoton sa hayang nga gabi sa among Ginoo nga utod Ginoo kay Manang Mierna Lord. Salamat sa ana nga pagtaliwan nga ikaw ang ana nga kaibahan. Salamat Lord nga wala gid ikaw Ginoo nagabiya sa amon bisan pa sa ana nga kabuhi kay ikaw ginaghamba Lord na ikaw mag-upod sa amon tugtog sa katapusan sang amon nga katuigon hasta kami mapatay malapot ang kamatayon. Lord, sa kaya nga oras salamat sa kabuhi ni Manang Mercy Lord nga nagasilibrar kami kay ikaw Lord ang ana naging kaibahan o diyan sa kalangitan Ginoo. Kag Lord sa ana man nga mga nabilin nga mga pamilya sa ana Ginoo nga mga punga, sa anang asawa, sa anang mga apo, sa anang mga paryente, sa anang mga pakisahan, kag sa bilog ng pamilya, Lord, sa anang mga amigo, sa anang mga kakilala. Salamat Ginoo nga kayang oras Ginoo bisan sa mensahe nga amo nabatian. Nga ikaw Lord mapalanggaon nga Dios kag wala gid ikaw naila nga may mapahamak nga mga unga nimo Lord. Sa tanan nga ari diri nakabatit hayang mensahe. Kun sanda Lord nagapamati Ginoo imo nga panawagan nga ikaw Lord anda nga ginbaton bilang Ginoo ang manluluwas itanda nga kabuhi sa anda nga tagipusoon. Matutong ikaw Lord nga magatao sa amon Lord. Haya Ginoo nga kabuhi ang kasiguruhan it amo nga kaluwasan. Busa may salamat nga kabayang imo nga pulong Ginoo. Imo ya Lord ang magatudlo sa amon, magadikta sa amon nga magakabuhi kami sa pagpakamatarong Ginoo. Tugtog kami magataliwan sa inyong kalibutan. Agud kun mag-aabot man ini sa amon nga kabuhi. Hindi kami mahadlok Ginoo tungod sa sayra namon nga magapauli kami dira sa imo. Lord, salamat nga si Manang Mierna nag-una lang dira sa imo Lord. Sa madali nga tinion Lord, magahiwalay kami sa dutan-on na nangalawas Ginoo. Nagakasubo kami tungod nga hindi na namon yung mamakit-an Ginoo. Pero mag-aabot man ang adlaw Ginoo nga kami pag-isahon nimo dira sa kalangitan nga magakita ay kami nga liwat o Dios. Busa Ginoo sa kaya nga oras Ginoo sa kaya nga tinion padasiga, pabaskuga, pabakura ang among nga tagipusoon Lord. Kag salamat Lord nga paghahuptan namo ng paglaom nga there is hope in Jesus. Lord, I pray nga ang mga kabugaton ang mga kasubo sa among tagipusoon labi na Ginoo sa panimalay Ginoo sa kay Tatay Dudong, kay Manong Dudong, kay Grace Lord, kay Melrose, kay Shabian Ginoo, kag sa tanan nga membro tayo nga panimalay, sa tanan Ginoo nga mga paryente, sa tanan Ginoo nga amigo kag amiga bisan pa Ginoo sa amon Ginoo nga kaigmanghuran sa church Lord, nagakasubo ang amon tagipusoon tungod sa pagtaliwan sa amon nga utod. Lord, kaya nga oras ginampo ko Lord nga tawi kami it paghidait ag kalinong nga kami Lord bagakabuhi sa paglaom tungod na sayra namon nga ang amon nga igmanghod nagtaliwa na kag nagpauli dira sa imo ginharian. O Dios sa kaya nga gabi salamat sa kabuhi ni Manang Mierna nga naging instrumento ya Lord. Nga ang iba namon Ginoo nga mga kaparintihan Ginoo makabatiit pulong it Ginoo. Ag kaya nga oras Lord, salamat sa paghidayat kag kalinong nga imo ginatao sa siyang panimalay. Bisan pa Ginoo sa amon nga mga hilikoton hinaga Lord sa amon Ginoo pagpanerbisyo sa ana Lord, sa amon paghatod sa ana sa huli na ng hantungan Ginoo. Giyahe kami, tuy-tuy kami, kag pabakura kami Ginoo. Lord, ikaw ang amon kusog kag kabakod, ikaw ang amon nga paglaom. Tungod ang imo nga promesa, tungod ikaw nagakabuhi, may paglaom kami sa imo. Lord, bendisyon ni ang tanan nga ari diri, ang imo Ginoo nga himaya Ginoo magasidlak sa amon Ginoo. Kag ang amon kabuhi Ginoo maging pagpakamaayo man tungod na sayra namon nga wala kamit kahadlokan. Mahambal kami Lord kaangay kay Apostol Pablo nga ang amon kabuhi ginakabuhi si Kristo. Kag kung mag-aabot man sa amon ang hayang nga sitwasyon dili kamatayon, haya ang amon nga pagdaog. Sa imo namon ginasalig ang tanan sa amon mga kabuhi sa kaya kagabihon kaibahan Lord itanan nga makatawan sa kaya nga palibot Lord it panimalay ni Manang Mierna. Sa imong kahimayan, sa imong pagdayaw, sa imong tanang nga kadungganan, amoy na amoy nga pangamuyo, paagi sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo.
Amen. Amen. God bless sa tanan. Ako dyan nagtapos sa katon nga hilikoton sa kaya nga gabi. Amen.